Hello mga boss. Meron tayong gagawin ngayon, ayan, isang concert amplifier. Bale, ang issue nito, base sa customer, habang ginagamit daw tong amplifier na to, meron daw umusok hanggang sa pinatay na lang tong amplifier. So, yun bale naging problema nitong amplifier. Ngayon, titignan natin itong mga boss kung anong posibleng problema nito at kung ano ba yung umusok dito sa amplifier na to. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, so buksan ko lang para makita na natin yung posibleng problema nitong amplifier na to kung bakit umusok. So tignan natin. Ayan mga boss, so nakita ko na yung problema nito pagbukas pa lang natin. Kung nakikita nyo, so 101% ang umusok dito sa amplifier na to. Ayan, tong kanyang main filter capacitor. Ayan, no? Titignan nyo mga boss, sabog na sabog tong capacitor na to. Ayan. Pati yung kanyang cover nitong capacitor, kung papasinin nyo yung pinakabalat. Ayan, no? Lusaw na mga boss dahil sa init, panigurado yan. Ngayon, titignan natin yung isang main filter capacitor. Mukhang okay naman. Ayan, buo pa naman. So, ito lang isa talaga yung tinamaan. Ayan. Panigurado mo boss tong amplifier na to, nag-overheat to. Ngayon, sa mga ibang pyesa naman, ayan. So, yung kanyang mga fuse, okay naman. Wala naman putol sa dalawang fuse. So, gagawin natin mga boss, bale, tatanggalin na muna natin yung dalawang capacitor na yan. So, pati yung isa, tatanggalin na rin natin. Tapos, after natin matanggal yung dalawang capacitor na yan, so, palitan natin. After natin mapalitan, saka natin i-try itong amplifier. Tignan natin kung hindi ba naapektuhan itong kanyang main amplifier. So, baklasin ko lang mga boss. Ayan mga boss, so tanggalin ko lang tong mga capacitor. Ayan, so ito yung bumigay na capacitor na sumabog. Ayan, pati sa ibaba. So may tama na rin. So nag-oily na tong capacitor na to. Ayan, papasinin nyo mga boss, talagang sabog tong capacitor na yan. Ngayon, tanggalin na rin natin yung isa. So itong isa na to, mukhang okay pa naman. Pero i-check din natin yung ibaba. Sa mga beginners dyan, wag lang kayo bumase sa itaas ng mga capacitor. Tignan nyo rin pati sa ibaba. Ayan, so mukhang okay pa naman to. Sa ibaba, okay pa naman. Ayan. So, ang value nito nasa 10,000 UF. Ngayon mga boss, after natin matanggal yung mga capacitor na yan, so papalitan na natin yan. Pero bago yan mga boss, linisin na muna natin yung mainboard. Ayan, kung papasinin nyo itong mainboard, nag-oily na kasi yung isang capacitor na sumabog. Ngayon mga boss, after natin malinis yung mainboard, so ilalagay na natin yung mga capacitor. Bale, ito pala yung ilalagay natin ng mga capacitor. Ang value nito, ayan, 63 volts by 10,000 microfarad. So itong mga capacitor na to, backless lang yan. Pero good pa yan mga boss. Ngayon, yan yung ilalagay natin dito sa amplifier. So ilagay ko lang, after natin may lagay yung mga capacitor na yan, saka natin i-try itong amplifier na to. Tignan natin kung magsuswitch on ba yung kanyang relay at tignan din natin kung tutunog ba mga boss. So i-forward ko na yung paglagay dito, madali lang naman ilagay itong mga capacitor. So ayan, bale tapos ko nang may lagay yung mga capacitor. Ngayon, meron din akong binaklas na capacitor, ayan, itong hawak ko na kulay red. Bale tawag yan mga boss, mylar capacitor. So binaklas ko na rin yan kasi napasin ko yung mga terminal nitong mga capacitor na yan, kinalawang na. Ngayon mga boss, papalitan na natin yan. Ayan, bale ito ilalagay ko. So yung value nito, 104J. So yung kulay pula, gano'n rin, magkaiba lang yung kulay. Ngayon nakalagay yan, ayan, malapit dito sa mga main filter capacitor. Actually mga boss, kahit hindi na natin ilagay yan, okay lang, pero mas better pa rin na
palitan pa rin natin or maglagay pa rin tayo. Ngayon mga boss, solder ko lang ayan para matry na natin to. So ayan, bale tapos ko nang may lagay yung mainboard, ganun na rin yung mga socket wire. Ngayon, bago natin i-try itong amplifier na to, so maglalagay na muna tayo ng B7000. So lalagyan natin ng pandikit itong mga capacitor na yan para yun na nga, hindi gumalaw. Pampatibay kasi sa pagtayo yung pandikit na yan. So sa mga walang B7000, pwede naman yung glue stick o rugby. So depende na lang sa inyo mga boss, basta pandikit. Pwede yan. So purpose lang naman natin dyan, kaya nilalagyan natin ng B7000 itong mga capacitor para yun na nga, matibay yung pagtayo nitong mga capacitor. Minsan kasi mga boss, yung mga capacitor na yan, gumagalaw yan dahil sa vibration hanggang sa mag-lose contact na, hanggang sa magkakaroon na ng problema yung inyong mga amplifier. Minsan kapag nag-lose contact yung mga capacitor na yan, humming or ugong yung makikita yung problema sa mga amplifier nyo. So, kaya lagyan nyo dapat ng pandikit yan once na nagpalit kayo ng mga main filter capacitor sa mga amplifier. Ngayon mga boss, after natin malagyan ng pandikit tong mga capacitor, so nilagyan ko na rin ng pandikit yung fan. Bale, dalawa yung fan nitong amplifier na to. Ayan. So, ito-try na natin mamaya yan para matesting na natin. So, setup ko lang mga boss, lagyan ko lang ng speaker at ng signal para matry na natin. So, maglalagay pala kayo ng pandikit sa mga capacitor sa side lang. Ayan. So, i-set up ko lang. Lagyan ko lang ng speaker. Kung titignan nyo, ayan, bale nakaset na tong amplifier. So, nalagyan na natin ng signal. Ayan. Tapos, yung ating speaker wire. Bale nakalagay pala yung ating speaker wire sa right channel. So, after natin matest tong right channel, lipat na lang natin mamaya yan dito sa left channel. Ngayon, ito naman yung gagamitin natin na pang signal. Yung cellphone na yan. Ngayon mga boss, try na natin. Power on. Kung narinig yung mga boss, nag-switch on naman yung kanyang relay. Ngayon, play tayo ng signal. Ayan. Tingnan natin. Kung wala bang problema yung kanyang tunog. Yun mga boss, so narinig natin, tumunog naman yung kanya right channel. So malinis naman yung kanyang tunog. Ganun na rin yung kanyang mga control, okay naman. Ngayon, lipat natin yung positive wire dito sa left channel. Try naman natin ngayon tong kanyang left channel. Tignan natin kung tutunog rin ba itong kanyang left channel. So yung ground mga boss, kaya hindi na natin lipat yan. Ngayon, try ulit natin. Yun mga boss, so narinig natin left and right, meron naman tunog tong amplifier na to. So ibig sabihin, ito lang talaga yung naging problema, yung kanyang mga main filter capacitor. So walang problema sa kanyang main amplifier. Ganun na rin yung kanyang mga potential control, okay naman mga boss. Ayan. Panigurado mga boss, tong amplifier na to, posibleng na overload sa speaker tong amplifier na to, or posible rin nag-overheat kaya bumigay yung main filter capacitor. Yun mga boss, ngayon okay na to. Hanggang dito na lang tong ating video.
Sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag din naman sanang kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel at pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.